Magkapatid, iniwan at hinayaang mamatay sa gutom ang kanilang magulang. Pero 5 taon na makalipas, ay nakatanggap sila ng tawag at kinilabutan sila sa nalaman. Sa isang maliit na baryo, sa isang bahay na bagaman matanda na, ay puno pa rin ng alaala ng kasaganaan at saya. Nakatira si Mang Nestor at Aling Lila. Matagal ng panahon ang nakalipas, simula nang ang kanilang bahay ay puno ng tawanan at kasiyahan. Kasama ang 3 anak nilang sina Jason, Jonathan at Rico. Ang 3 magkakapatid ay lumaki sa karangyaan. Lahat ng kanilang hiling ay natutupad ng kanilang magulang na nagsusumikap para sa kanilang magandang kinabukasan. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang dating masasayang araw ay napalitan ng mga araw ng paghihirap at pagsasakripisyo. Ngayon, si Mang Nestor at Aling Lila ay matanda na. Ang dati nilang lakas at kasiglahan ay napalitan ng panghihina at sakit sa katawan. Hindi na nila kaya magtrabaho ng tulad ng dati, at ang kanilang negosyo ay unti-unti nang bumagsak. Sa kabila nito, nanatiling masipag at matyaga ang mag-asawa. Umaasang balang araw ay matutulungan sila ng kanilang mga anak. Subalit, ang 3 magkakapatid ay tila naligaw ng landas. Lumaki silang may luho at kasaganahan, at natutunan nilang magpakasasa sa yaman ng kanilang mga magulang. Natapos nila ang kanilang pag-aaral dahil sa pagsusumikap ni Mang Nestor at Aling Lila. Ngunit wala sa kanilang isipan ang magbigay ng pasasalamat o bumawi man lang sa kanilang mga magulang. Ang kanilang oras at pera ay nauubos sa bisyo, babae, at walang katuturang gastusin. Isang gabi, habang pauwi si Jason mula sa isang magulong gabi ng pakikisalamuha at pag-inom, pumasok siya sa kanilang bahay na puno ng galit. Pumunta siya sa sala kung saan nakaupo si Mang Nestor at Aling Lila. Kapwa pagod na sa maghapong pagsisikap kahit sa kanilang katandaan. "Jason anak, nandyan ka na pala," bati ni Aling Lila. Ngiting pilit ang nakapintas sa kanyang muka. Ngunit hindi pinansin ni Jason ang kanyang ina. Diretso siyang lumapit kay Mang Nestor at walang pasubaling nagtanong, "Tay, nasaan na ang pera ko? Kailangan ko nang bilhin yung motor na gusto ko." Napailing si Mang Nestor. Baka sa mukha ang pangungulila at pag-aalala. "Anak, wala na kaming pera para sa motor. Ang natitira na lang ay para sa pambili ng gamot namin ng nanay mo." Biglang nagdilim ang mukha ni Jason. "Ano? Wala kayong pera? Eh ano naman ngayon? Kailangan ko yung motor na yon." Pilit na inunawa ni Mang Nestor ang galit ng anak. "Anak, sana maintindihan mo. Kailangan namin ng pera para sa gamot. Matatanda na kami at mandali na kaming magkasakit." Ngunit hindi nagpatinag si Jason. Sa halip, mas lalong nag-alab ang kanyang galit. "Wala akong pakialam sa mga sakit nyo. Ako ang kailangan nyo pagtuunan ng pansin." Sa pagkakataong iyon, sinubukang magpakumbaba ni Aling Lila. "Jason anak, mahalaga ang kalusugan namin. Sana maintindihan mo." Ngunit imbis na maantig, lalo pang nagalit si Jason. "Sawa na ako makarinig ng ganyang mga dahilan. Kaya nga kayo magulang, di ba? Para ibigay sa amin ang kailangan namin." Nang marinig ito ni Jonathan at Rico, pumasok sila sa sala. Subalit sa halip na umawat, nakisali pa sila sa pangungutya. "Tama si kuya," sabi ni Jonathan. "Hindi na nga kayo makatulong, ang dami niyo pang dahilan." "Oo nga, kahit kailan kayo talaga, puro pasakit lang ang dala," dagdag pa ni Rico. Habang patuloy ang kanilang pagsasalita, nagsimulang tumulo ang luha ni Aling Lila. Hindi niya naisip na darating ang araw na ganito ang trato sa kanila ng kanilang mga anak. Si Mang Nestor naman ay tahimik na lang na umiiling. Baka sa mukha ang matinding hinanakit. Sa kabila ng mga luha at pakiusap, sa pilitang kinuha ni Jason ang natitirang pera ng kanyang mga magulang. "Akin na to! Mas kailangan ko to kaysa sa mga gamot nyo!" At umalis siya ng bahay. Dala ang perang sana'y pambili ng gamot ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad palayo si Jason, naiwan si Mang Nestor at Aling Lila na umiiyak at walang magawa. "Bakit ganito ang nangyayari sa atin, Nestor?" tanong ni Aling Lila. Ang boses niya ay puno ng hinagpis. "Hindi ko rin alam, Lila. Ginawa natin ang lahat para sa kanila. Bakit tila wala silang utang na loob?" Sagot ni Mang Nestor. Halos mawalan na ng pag-asa.
Subalit, kahit sa kabila ng lahat ng sakit at hirap, nanatili ang pagmamahal na mag-asawa sa kanilang mga anak. Umaasa pa rin sila na balang araw, magbabago ang kanilang mga anak at makikita ang kanilang halaga. Ngunit sa ngayon, ang kanilang mundo ay puno ng kadiliman at sakit, dala ng mga anak na hindi marunong magpahalaga sa mga sakripisyo ng kanilang mga magulang. Sa gabing iyon, natulog si Mang Nestor at Aling Lila na may luhang tumutulos sa kanilang mga mata. Ang dating tahanan na puno ng kasiyahan ay napalitan ng isang bahay na puno ng kalungkutan at pangungulila. Habang natutulog ang mag-asawa, patuloy nilang hinihintay ang araw na muli silang mararamdaman bilang mga magulang at hindi bilang mga tagabigay lamang. Ngunit ang hinanakit at galit ng kanilang mga anak ay tila isang malaking pader na humaharang sa kanila mula sa pagmamahal at pag-aaruga na kanilang inasam. Sa kanilang mga puso, umaasa sila na darating ang araw ng pagkakaunawaan at pagbabalik loob. Ngunit ang mga gabi ng pagtangis at paghati ay tila walang katapusan. Isang kalbaryong patuloy na nagpapahirap sa kanila sa bawat araw na lumilipas. Isang araw, habang tahimik na nag-uusap sina Mang Nestor at Aling Lila sa kanilang maliit na kusina, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Rico kasamang isang babae na malaki na ang tiyan. Napahinto ang mag-asawa at nagkatinginan. Puno ng pagtataka at kaba ang kanilang mga mata. Rico, sino siya? Tanong ni Mang Nestor, baka sa boses ang pag-aalangan. Ano ba naman yan, Tay? Siya si Jenny, jowa ko. Dito na siya titira. Walang kagatol-gatol na sagot ni Rico. Napatingin si Aling Lila sa babae. Kita ang kalungkutan at pangamba sa kanyang mga mata. Rico, anak, paano naman yan? Wala na tayong pera para buhayin pa si Jenny. Sapat lang ang kita namin para sa mga pangangailangan natin. Parang bingi si Rico sa paliwanag ng kanyang ina. Tay, Nay, wala na kayong magagawa. Dito natitira si Jenny at hindi ko na yan babawiin. Sabi niya, puno ng yabang at kawalang respeto. Rico anak, sana naman maintindihan mo. Wala na kaming kakayahan para buhayin pang isa pang tao. Pati nga tayo hirap na. Pakiusap ni Mang Nestor, halos magmakaawa. Ngunit imbis na maantig, lalo pang nagalit si Rico. Wala akong pakialam. Dapat nga kayo magpasalamat at may pakinabang pa rin ako sa inyo. Lumapit si Aling Lila at hinawakan ang braso ni Rico. Umaasang maipapaliwanag niya na maayos ang kanilang kalagayan sa anak. Rico anak, mahal namin kayo pero hindi na talaga namin kaya. Sana maintindihan mo. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Biglang tinulak ni Rico ang kanyang ina. Ano ba? Tumigil ka nga, Nay. Hindi ko kailangan ng drama mo. Sigaw niya, puno ng galit at pagkamuhi. Natumba si Aling Lila, nabigla at nasaktan. Lumapit si Mang Nestor upang alalayan ang kanyang asawa. Baka sa mukha ang galit at sakit. Rico anak, wala kang karapatan na saktan ng nanay mo. Madiing sabi ni Mang Nestor. Ngunit si Rico ay tila walang narinig. Kung hindi nyo kayang intindihin, bahala kayo. Basta dito titira si Jenny at wala kayong magagawa. Sigaw ni Rico bago tumalikod at iniwan ang kanyang mga magulang na umiiyak at naguguluhan. Sa kanilang kalagayan, wala nang magawa sina Mang Nestor at Aling Lila kundi tanggapin ang masakit na katotohanan. Sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagmamahal na ibinigay nila sa kanilang mga anak, tila ba walang kapalit na kabutihan ang bumabalik. Ang kanilang bahay na dati puno ng pagmamahalan ay napalitan ng galit, sakit at kawalang pag-asa. Habang pinagmamasdan ni Mang Nestor si Aling Lila na patuloy na umiiyak, napapikit siya at tahimik na nanalangin. Diyos ko, sana mabuksan ang kanilang mga mata at puso. Sana makita nila ang aming pagmamahal at sakripisyo. Sana bago pa maging huli ang lahat. Hindi nagtagal, hindi lang si Rico ang nag-uwi ng babae sa bahay. Sumunod din si Jason at Jonathan. Bawat isa ay kanya-kanyang nabuntis na babae. Si Jason ay nag-uwi ng isang babaeng payat na tila ba walang alam sa buhay. Habang si Jonathan naman ay kasamang isang dalagang mukhang kabataan pa. Nang makita ni Mang Nestor at Aling Lila ang pagdagsa ng mga bagong muka sa kanilang tahanan, hindi nila napigilan ang kanilang mga sarili na magtanong. Jason, Jonathan, sino ang mga babaeng ito? Tanong ni Mang Nestor, halatang nag-aalala sa mga nangyayari. Siya si Maylin tatay, nabuntis ko siya at dito na rin siya titira.
Sagot ni Jason, walang alinlangan ng kanyang boses. At ito naman si Karen, sabi ni Jonathan, habang hawak ang kamay ng dalaga. Kailangan niya rin tumira dito kasi wala na siyang ibang mapupuntahan. Napailing si Aling Lila, baka sa matinding pangamba sa kanyang muka. Mga anak, hindi na natin kayang suportahan ng mga bagong miyembro ng pamilya. Kulang na tayo sa pera at pagkain. Wala na kayong magagawa, Nay. Andito na sila. Tanggapin niyo na lang. Sabi ni Rico, tila walang naririnig na paliwanag. Noong una, sinubukan pa magreklamo ng mag-asawang Nestor at Lila. Hindi ito tama. Pakiusap ni Mang Nestor. Hindi na namin kayo kayang buhayin, lalo na ang mga bagong dating. Pero Tay, wala na kaming magagawa. Kung ayaw nyo, kami na lang ang aalis. Banta ni Jason, na tila ba handa ng lumayas kung hindi sila papayagan. Sa kabila ng kanilang mga hinaing, sumuko rin sina Mang Nestor at Aling Lila. Hindi nila kayang tiisin ang kanilang mga anak, kaya ginamit nila ang natitirang pera na naipon nila para sa pagpapaanak ng mga girlfriend na magkakapatid. Isa-isa, si Maylene, Karen at Jenny ay nagluwal ng mga sanggol na bagamat walang kasalanan ay dagdag na naman sa mga bibig na kailangan pakainin. Ano ba to, Lila? Ubus na ang ipon natin. Bulong ni Mang Nestor habang nagbibilang ng natitirang pera. Hindi ko na rin alam, Nestor. Pero kailangan nating tulungan ang ating mga anak. Sila na lang natitira sa atin. Tugon ni Aling Lila, bagamat baka sa boses ang matinding kalungkutan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unting naubos ang pera nila Mang Nestor at Aling Lila. Ginastos nila ito hindi lang sa pagpapaanak, kundi pati na rin sa pagpapakasal ng kanilang mga anak sa mga babaeng kanilang nabuntis. Ang dating yaman na kanilang inipon sa mahabang panahon ay biglang naglaho na lamang na parang bula. Pasensya na kayo, Maylene. Wala na kaming pera. Paliwanag ni Mang Nestor isang gabi na magtanong si Maylene tungkol sa mga gastusin para sa kanilang anak. Pasensya? Anong gagawin namin sa pasensya? Kailangan namin ng pera. Singhal ni Jason, na tila ba wala lang natitirang respeto sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, hindi niyo ba naiintindihan? Kailangan namin ng suporta. Paano na lang ang mga anak namin? Dagdag ni Jonathan, tila wala nang pakialam sa kalagayan ng kanyang mga magulang. Dahil sa pangungulila at kawalan ng pera, unti-unting humina ang kalusugan nila Mang Nestor at Aling Lila. Wala na silang mapagkuhanan ng pera para pambili ng kanilang mga gamot, kaya't nakiusap na sila sa kanilang mga anak. Mga anak, sana naman ay matulungan niyo kami. Pakiusap ni Aling Lila, halos umiiyak na sa harap ng tatlong magkakapatid. Wala na kaming pera para sa gamot. Sana ay magtulungan tayo. Ngunit sa halip na maantig, pinagtawanan lang sila ng kanilang mga anak. Ano ba yan, Nay? Kaya niyo yan. Dati nga kung ano-anong sakit ang dinaanan niyo, di ba? Ngayon pa ba kayo susuko? Sagot ni Rico, na tila ba wala lang natitirang awa sa kanyang puso. Oo nga, Tay. Palagi na lang kayo nagrereklamo. Baka naman kaya niyo pang magtrabaho. Dagdag ni Jason, na tila ba nakakalimutan na ang sakripisyong ginawa ng kanilang mga magulang para sa kanila. Habang tumatagal, mas lalong naging malupit ang mga anak ni Mang Nestor at Aling Lila. Upang mapunan ng kanilang mga bisyo at luho, sinimulan nilang ibenta ang mga ari-arian ng kanilang mga magulang. Isang araw, nagulat na lang si Mang Nestor nang malaman niyang nawala ang kanilang sasakyan. Jonathan, nasaan ang sasakyan natin? Tanong ni Mang Nestor, halos hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Yun ba, Tay? Binenta ko na. Kailangan ko kasi ng pera para sa negosyo na papasukan ko. Sagot ni Jonathan, na tila ba wala ng halaga ang sakripisyo ng kanyang mga magulang. Bakit mo naman ginawa yun nang hindi nagpapaalam? Galit na tanong ni Mang Nestor, halos sumabog na sa hinanakit. Ano naman kung hindi ako nagpapaalam? Kailangan ko ng pera at wala naman kayong silbi, kaya binenta ko na. Sagot ni Jonathan, puno ng yabang at kawalang galang. Hindi nagtagal, pati ang kanilang lupain sa probinsya ay binenta na rin ng magkakapatid. Nang malaman ito ni Mang Nestor at Aling Lila, tila ba nadurog ang kanilang mga puso. Nestor, ano na ang gagawin natin? Wala na tayong natitirang ari-arian. Tanong ni Aling Lila, umiiyak na sa harap ng kanyang asawa. Hindi ko na rin alam, Lila. Ngunit sa kabila ng lahat,
Kailangan pa rin natin magtiis. Sana balang araw, makita nila ang halaga ng ating sakripisyo. Sagot ni Mang Nestor, bakas sa boses ang pag-asa at pangungulila. Ngunit tila ba wala nang katapusan ang kanilang kalbaryo. Ang mga anak nilang sina Jason, Jonathan at Rico ay tila wala ng puso at konsensya. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ng kalusugan ni Mang Nestor at Aling Lila. Wala lang natitirang pera para sa kanilang mga gamot at pangangailangan. Ang kanilang mga anak, na sana'y naging kanilang pag-asa, ay tila naging kanilang mga kalbaryo. Anak, sana naman ay matulungan niyo kami. Pakiusap ni Mang Nestor. Halos mawalan na ng pag-asa. Ngunit sa kabila ng kanilang mga hinaing, tila walang natitirang awa at pagmamahal ang kanilang mga anak. Ang kanilang mga anak na dati nilang inalagaan at minahal ng buong puso ay naging sanhi ng kanilang matinding paghihirap. Sa gabing iyon, natulog si Mang Nestor at Aling Lila na may luhang tumutulo sa kanilang mga mata. Habang patuloy nila pinapasan ang kanilang mga pagsubok, umaasa pa rin sila na balang araw, magbabalik ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga anak. Ngunit sa ngayon, ang kanilang mundo ay puno ng kadiliman at sakit, dala ng mga anak na hindi marunong magpahalaga sa mga sakripisyo ng kanilang mga magulang. Sa wakas, dumating ang araw na wala lang natirang ari-arian na maibenta ang magkakapatid. Ang sasakyan, lupa at kahit ang mga kagamitan sa bahay ay nauubos na. Ang dating tahanan nila Mang Nestor at Aling Lila na puno ng yaman at kasaganahan ay napalitan ng isang lugar na tila wala nang natirang pag-asa. Isang hapon, habang nakahiga si Mang Nestor sa kanilang kalansay na kama, pinilit niyang bumangon upang maghanap ng makakain. Ngunit sa bawat paggalaw, ramdam niya ang matinding sakit ng kanyang katawan. Si Aling Lila naman ay halos hindi na rin makabangon dahil sa matinding panghihina. Anak, Rico, Jonathan, Jason, tulungan niyo kami. Mahina at puno ng pagmamakaawang boses ni Mang Nestor. Ngunit tila walang naririnig ang tatlo. Sa halip, nag-usap-usap sila sa sala, kasama ang kanilang mga asawa. Hindi na tayo makakakuha ng kahit ano dito. Wala lang natira, sabi ni Rico, bakas ang pagkadismaya sa kanyang muka. Tama ka, Rico. Ano pang silbi ng paglagi natin dito? Sagot ni Jason, habang sinusuri ang huling pera sa kanyang pitaka. Mas mabuti pang maghanap na lang tayo ng sariling bahay. Dagdag ni Jonathan, na tila ba walang pakialam sa mga hinaing ng kanilang mga magulang. Habang nag-uusap sila, pinilit bumangon ni Aling Lila at lumapit sa kanilang mga anak. Mga anak, huwag niyo kaming iwan. Kailangan namin kayo. Umiiyak na pakiusap ni Aling Lila. Nay, wala lang kaming magagawa rito. Sawa na kami sa mga problema niyo. Walang pusong sagot ni Jason. Bakit hindi niyo na lang kami intindihin kahit minsan? Tanong ni Mang Nestor na halos mawalan na ng lakas. Pasensya na tay, pero kailangan na naming mag-move on. Sagot ni Rico na tila ba walang halaga ang mga magulang sa kanyang paningin. Tay, nay, alis na kami. Huling sabi ni Jonathan bago sila tuluyang umalis ng bahay, kasama ang kanilang mga asawa. Habang naglalakad palayo ang magkakapatid, naiwan sina Mang Nestor at Aling Lila na humahagulgol sa sakit at kalungkutan. Mga anak, huwag niyo kaming iwan. Patuloy na pagsusumamo ni Aling Lila. Sa kanilang pag-alis, nagkanya-kanya na sa buhay ang magkakapatid. Si Jason ay nag-apply sa isang call center. Nagbabakas sakaling makahanap ng bagong simula. Habang nasa loob siya ng opisina ng interview, napansin niyang maraming tao ang naghahanap din ng trabaho. Sa kabila ng lahat, wala sa kanyang isipan ng kanyang mga magulang. Kailangan ko itong trabaho. Kailangan ko makapag-move on. Sabi ni Jason sa kanyang sarili habang hinihintay ang tawag ng interviewer. Si Jonathan naman ay naging isang food delivery rider. Sa bawat araw na lumilipas, abala siya sa paghatid ng mga pagkain sa iba't ibang lugar. Isang araw, habang naghihintay ng order, napaisip siya sa kanyang mga magulang. Bahala na sila. Matagal na nilang alam na wala akong pakialam. Bulong ni Jonathan sa kanyang sarili. Pilit itinatago ang maliit na boses ng konsensya sa kanyang isipan. Si Rico naman ay naging crew sa isang restaurant. Abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer. Ngunit sa bawat pagngiti at pagharap sa kanila, tila may malaking butas sa kanyang puso. Makakaraos din ako. Kailangan ko lang magtrabaho na mabuti.
Sabi ni Rico sa kanyang sarili. Pilit na itinatago ang sakit at pangungulila sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanilang mga bagong trabaho at buhay, tila walang nagbago sa trato nila sa kanilang mga magulang. Sa tuwing may isip ni Mang Nestor at Aling Lila ang kanilang mga anak, hindi nila mapigilang umiyak at manalangin para sa isang himala na sana'y magbalik ang pagmamahal at pag-aaruga ng kanilang mga anak. Mahal kong Diyos, sana'y may tumulong sa amin. Pabulong na dalangin ni Aling Lila habang hawak ang malamig na kamay ni Mang Nestor. Huwag kang mawala ng pag-asa, Lila. Alam ko darating din ang tulong. Sagot ni Mang Nestor, bagamat ramdam niya ang hirap at sakit sa kanyang katawan. Habang lumilipas sa mga araw, lalong lumalala ang kalagayan ni Mang Nestor at Aling Lila. Wala nang natirang pera para sa kanilang mga gamot at pagkain. Ang kanilang mga anak, na sana'y naging kanilang pag-asa, ay naging sanhi ng kanilang matinding paghihirap. Isang gabi, habang nakahiga sa kama si Mang Nestor, hinawakan niya ang kamay ni Aling Lila. Lila, patawarin mo ako. Hindi ko na pangalagaan ang ating mga anak na maayos. Sabi ni Mang Nestor, halos mawala na ng lakas. Hindi mo kasalanan, Nestor. Ginawa natin ang lahat. Sana balang araw, magising sila at makita ang ating sakripisyo. Sagot ni Aling Lila. Pilit na pinapalakas sa loob ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila ba walang katapusan ng kanilang kalbaryo. 5 taon na ang lumipas, simula nung iniwan nila Jason, Jonathan at Rico ang kanilang mga magulang. Sa panahon na iyon, abala sila sa kanilang mga buhay. Tila ba binaliwala na ang kanilang nakaraan. Isang araw, nagkita-kita ang tatlo upang ipagdiwang ang kaarawan ng panganay na si Jason. Maraming bisita ang dumalo, puno ng kasiyahan at inuman ng gabi. Bro, happy birthday! Sigaw ni Jonathan habang binibigyan ng beer si Jason. Salamat bro, tara, tagay pa tayo. Sagot ni Jason, ngiting-ngiti habang iniinom ang beer. Habang tumatagal ang gabi, hindi maiwasang mapansin ng magkakapatid ang kaunting lungkot sa kanilang mga mata. Walang balita kung buhay o patay na ba ang kanilang mga magulang. Ngunit pilit nilang inalis ang atensyon mula sa katotohanan. Bakit ba bigla kayong natameme dyan? Tanong ni Rico. Pilit na tinatawanan ng sarili. Wala bro. Iniisip ko lang kung ano na ba nangyari kina tay at nanay. Sagot ni Jonathan. Bahagyang lasing na. Baka naman ayos lang sila. Tsaka di ba sabi nila noon matibay sila? Dagdag ni Jason. Pilit na tinatago ang kanyang pag-aalala. Habang nagkakasiyahan sila, biglang tumunog ang telepono ni Rico. Nang makita ang pangalan ng tumatawag, agad siyang natigilan. Sino yan bro? Tanong ni Jason. Sandali lang. Sabi ni Rico habang sinasagot ang tawag. Hello? Rico, ito ang abogado ng iyong mga magulang. May masamang balita ako. Sabi ng boses sa kabilang linya. Biglang namutla si Rico. Ano po nangyari? Rico, namayapan ng iyong mga magulang. Kailangan niyo pumunta sa opisina ko dahil may mahalaga akong i-aanunsyo tungkol sa ipapamana sa inyo. Sagot ng abogado. Halos mabitawan ni Rico ang telepono. Ano? Sige po, pupunta kami. Ano yun bro? Tanong ni Jonathan, bakas ang pag-aalala sa mukha. Si nanay at tatay, patay na sila. Sagot ni Rico na namumutla pa rin. Agad namang nakaramdam ng kaunting lungkot ang magkakapatid. Ngunit mas nangibabaw ang pag-asa na may ipapamanang yaman ng kanilang mga magulang sa kanila. Pupunta tayo sa opisina ng abogado. Sabi ni Rico. May mahalaga siyang sasabihin tungkol sa ipapamana sa atin. Pagdating nila sa opisina ng abogado, nakita nila ang isang lalaking malungkot at umiiyak. Pamilyar ang mukha nito, ngunit tila hindi nila agad nakilala. Jacko? Tanong ni Jonathan, bakas ang pagkagulat sa kanyang mukha. Opo, ako nga si Jacko. Sagot ng lalaki, bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Naalala niyo pa ba ako? Si Jacko ang inampun na anak nila Mang Nestor at Aling Lila, ilang dekada na ang nakararaan. Ngunit umalis ito sa kanilang bahay dahil sa pagmamalupit ng 3 magkakapatid sa kanya. Anong ginagawa mo dito? Tanong ni Jason, halatang naiilang. Bakit nga ba andito ka? Dagdag ni Rico,
tila naguguluhan. Nagpunta ako dito dahil sa kanila. Sabi ni Jaco, tinutukoy ang kanilang mga magulang. Ako ang tinawagan ng abogado tungkol sa kanila. Pinaliwanag ng abogado na may tinatagong kayamanan sina Mang Nestor at Aling Lila, at lahat ng ito ay ipapamana kay Jaco. Ano? Hindi pwede! Sigaw ni Jason, halos sumabog na sa galit. Anong ibig sabihin nito? Tanong ni Jonathan, pakas sa boses ang pagkadismaya. Mga anak, alam ko mahirap tanggapin, pero ito ang kagustuhan ng inyong mga magulang. Paliwanag ng abogado. Lahat ng kanilang naipon na itabi at iniingatan ay ipapamana kay Jaco. Siya ang naging tunay na anak nila sa kabila ng lahat ng pangyayari. Anong ibig mong sabihin? Kami ang tunay na anak nila. Kami dapat na may karapatan sa mga yaman na yan. Galit na sigaw ni Rico. Rico, Jonathan, Jason, alam niyo bang iniwan nila ang lahat para sa inyo? Sabi ni Jaco, halos hindi makatingin sa kanilang mga mata. Ginawa nila ang lahat para makapagtapos kayo sa pag-aaral. Para mabigyan kayo ng magandang buhay. Pero anong ginawa niyo? Iniwan niyo sila sa oras ng kanilang pangangailangan. Hindi namin ginawa yun! Sigaw ni Jonathan, ngunit baka sa kanyang mukha ang pag-aalinlangan sa sarili. Oo, ginawa niyo, sabi ni Jaco habang nagpatuloy. Nakita ko kung paano kayo nagmalupit sa kanila, kung paano niyo sila pinabayaan hanggang sa huli. At ngayon, nagbabalik ang lahat ng ginawa niyo. Ikaw, Jaco, wala kang karapatan sa yaman ng aming mga magulang. Sigaw ni Jason, puno ng galit at pangungutya. May karapatan ako dahil minahal nila ako ng tunay. At kahit papaano, sinubukan kong bumawi sa kanila. Sagot ni Jaco, pilit na pinipigilan ang kanyang mga luha. Habang patuloy ang pag-aaway, tumayo ang abogado at nilabas ang dokumento ng huling habilin ni Mang Nestor at Aling Lila. Ayon sa huling habilin ng inyong mga magulang, lahat ng kanilang naiwang ari-arian at yaman ay mapupunta kay Jaco. Ito ang kanilang huling kagustuhan. Sabi ng abogado, baka sanlungkot sa kanyang mukha. Agad nagwala ang magkakapatid. Hindi matanggap ang katotohanan. Hindi to pwede! Hindi kami papayag! Sigaw ni Jason habang sinisira ang mga dokumento sa harap nila. Mga anak, ito ang desisyon ng inyong mga magulang. Sana matutunan niyong tanggapin at respetuhin ito. Sabi ng abogado na tila ba walang magawa sa kanilang galit. Habang patuloy na nag-aaway, si Jaco naman ay tahimik na umalis ng opisina. Dala ang mabigat na damdamin at ang bigat na responsibilidad na iniwan ng kanyang mga magulang. Habang naglalakad siya papalayo, tila ba bumabalik sa kanya ang lahat ng sakit at bighati ng kanyang nakaraan. Salamat, Tay. Salamat, Nay. Sana'y mapatawad niyo ang aking mga kapatid. Bulong ni Jaco sa kanyang sarili, habang tumutulo ang kanyang mga luha. Habang naiwan sa opisina ang magkakapatid, pilit nilang nilulunok ang katotohanang wala na silang magagawa upang baguhin ang naging desisyon ng kanilang mga magulang. Sa bawat sigaw at galit, tila ba wala nang saysay ang lahat. Ang kanilang pag-abandona at pang-aabuso sa kanilang mga magulang ay nagbunga ng isang malupit na karma na hindi nila inaasahan. Ang yaman na kanilang inaasahan ay napunta sa kanilang kapatid na si Jaco, na kahit papaano ay nagpakita ng tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa kanilang mga magulang. Sa bawat hakbang ni Jaco, dala niya ang alaala ng mga magulang na minahal siya ng tunay. Habang ang magkakapatid naman ay naiwan sa isang madilim na realidad, puno ng panghihinayang sa kanilang mga ginawa at sa mga pagkakataong kanilang sinayang. Nang makaalis si Jaco sa opisina, natigilan ng tatlong magkakapatid. Walang masabi sa kanilang nasaksihan at narinig. Tahimik na naghintay sila ng paliwanag mula sa abogado ng kanilang mga magulang. Mga anak, simula ng abogado. Noong iniwan niyo sina Mang Nestor at Aling Lila, bumalik si Jaco at hinanap sila. Nang makita niya sila sa kalunos-lunos na kalagayan, agad niya itong inalagaan at pinagamot. Nagkatinginan sina Jason, Jonathan at Rico. Hindi sila makapaniwala sa kanilang naririnig. Sa loob ng 5 taon, patuloy ng abogado. Si Jaco ang nag-alaga sa kanila. Araw-araw niya sinisigurado may makakain sila, may gamot, at inalagaan niya sila ng buong puso. Hanggang sa isang araw, habang nasa trabaho si Jaco, nabalitaan niyang binawian na ng buhay sina Mang Nestor at Aling Lila sa ospital. Tahimik ang tatlong magkakapatid.
tila ba hindi makapagsalita. Ang kanilang galit at poot ay napalitan ng matinding pagsisisi at panghihinayang. Kung sino pa ang itinuturing nating ampon, siya pa ang nag-alaga kina tatay at nanay. Bulong ni Jason, halos hindi makatingin sa kanyang mga kapatid. Mga walang hiya tayo. Iniwan natin sila. Habang si Jaco, na dapat ay galit sa atin, ang nagpakita ng tunay na pagmamahal. Sabi ni Jonathan, nangingilid ang mga luha. Nakita natin si Jaco bilang isang pasanin, pero siya pala ang tunay na anak nila. Dagdag ni Rico, baka sa matinding lungkot sa kanyang muka. Habang nagsasalita ang abogado, inilabas niya ang isang kahon na puno ng mga larawan. Ito ang huling habili ng inyong mga magulang para sa inyo. Sabi niya, binuksan ang kahon at isa-isang pinakita ang mga larawan. Ang mga larawang iyon ay kuha noong bata pa sila. Kitang-kita sa mga larawan kung gaano sila kamahal ng kanilang mga magulang. May mga larawan ng kanilang mga birthday party, mga picnic, at mga simpleng sandaling puno ng kasiyahan at pagmamahalan. Nais ipakita nila Mang Nestor at Aling Lila kung gaano sila kasaya noong dati. Kung gaano kapuno ng pagmamahal ang inyong bahay. Paliwanag ng abogado. Habang tinitingnan ang mga larawan, tila ba biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang mga tawanan, mga yakap, at ang walang hanggang pagmamahal ng kanilang mga magulang sa kanila. Ramdam nila ang sakit sa kanilang mga puso, ang matinding pagsisisi sa kanilang mga ginawa. Ang saya natin dati, sabi ni Jason, halos hindi makatingin sa mga larawan. Oo nga, mahal na mahal nila tayo. Sagot ni Jonathan, hindi na mapigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Nawala na ang lahat, hindi na tayo makakabawi pa. Sabi ni Rico, hinawakan ng isang larawan ng kanilang pamilya na magkasama at masaya. Sa bawat larawan na kanilang tinitingnan, mas lalong sumisikip ang kanilang dibdib. Ang mga ngiti at tawanan ng kanilang kabataan ay tila ba mga multong humahabol sa kanila. Pinapaalala ang mga panahong sinayang nila. Huli na ang lahat, sabi ni Jason, baka sa matinding sakit sa kanyang muka. Hindi na natin sila mababalikan. Hindi na tayo makakabawi pa. Dagdag ni Jonathan, tila ba wala ng lakas upang magsalita. Nawala na ang pagkakataon na maging mabuting anak. Sabi ni Rico, halos mabasag na ang boses. Habang nag-uusap ang magkakapatid, naramdaman nila ang bigat ng kanilang mga desisyon. Ang kanilang mga magulang na nagmahal sa kanila ng buong puso ay namatay na walang natatanggap na pagmamahal mula sa kanila sa huling bahagi ng kanilang buhay. Kailangan nating magbago, sabi ni Jason, tila ba nakakahanap ng kaunting pag-asa. Para sa kanila, kahit sa huli. Oo, kailangan nating maging mas mabuting tao. Sagot ni Jonathan, hinahawakan ng kamay ng kanyang mga kapatid. Para sa kanila, sabi ni Rico, humihinga ng malalim. Habang iniwan nila ang opisina ng abogado, dala nila ang mga larawan na nagsilbing paalala ng kanilang mga magulang. Hindi man nila maibabalik ang nakaraan, alam nilang kailangan nilang magbago at itama ang kanilang mga pagkakamali. Salamat, Tay. Salamat, Nay. Patawad po. Sabi ni Jonathan, luha ang naglalakad palayo. Magiging mabuti kaming tao para sa inyo. Sabi ni Rico, puno ng pangako sa kanyang puso. Ang kanilang mga magulang na sina Mang Nestor at Aling Lila ay hindi na maibabalik. Ngunit ang kanilang pagmamahal at sakripisyo ay mananatiling buhay sa puso ng kanilang mga anak, naglilingkod bilang gabay sa kanilang pagbabago at pag-unlad. Sa bawat hakbang na gagawin ng magkakapatid, dala nila ang alaala ng kanilang mga magulang, nagsisilbing paalala ng tunay na kahulugan ng pamilya at pagmamahal.